yan! Hindi mo sabi yan! Sagot na nga kaya kita nakapurahan! Gawin ko sa'yo yung ginawa mo sa anak ko! Mga Sophie, bili na kayo! Bili na! Ay, Mari! Mari! Pabili naman ng Anong gusto mo? merienda. Sapin-sapin. Tuto, tsaka sapin-sapin. O yan. O, ilista ko na lang, ha? Hindi, ito na. Bayaran na kita. Talagang sinamahan ka pa talaga ni Ian, ha? Sinasamalan daw po kasi, habang bakasyon pa. Ah. O siya, sige, maglako na kayo. Ako din magtitinda. Salamat, salamat. Ay, naku! Ay, ano ba? Tanga-tanga mo, hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Oh, pasensya na ho. Aksidente lang. Okay ka lang, Mare? Oo. Ay, sino nagtitinda rito? Ako po. Halika. Magkano dito? Ay, GC isang tali, ma'am. Ako, hindi naman sariwa yan. Ma'am, sariwa to. Tignan nyo, oh. Malago pa. Ilang tali, ma'am? Tatlo. Eh, ito, 20 isa. Ay, ma! Ay! Yung babaeng yan, magnanakaw yan! Hoy! Wala akong ginagawa, ha? Hindi ako nagnanakaw! Wala akong ginagawa sa inyo! Ano ba? Teka lang po. Hindi po magnanakaw nanay ko. Nagtatrabaho lang kami ng marangal. Wala naman ako kinukuha sa'yo, eh. Pwes, magkasabot kayo! Yan ang mga modus ninyo! Hoy! Huwag kang naliwi! Ay, Teka lang. tama na! Teka lang. Tama na! Wag. Huwag ka nga nakikialam. Wala naman kami kinukuha sa inyo. Silipin nyo. Ulit yun. Iiwan niyo po kanina sa pwesto ko. Ayan, kasi bintang ka ng bintang. Puro bunga nga inuuna mo. Kaya nga, hindi naman kami magnanakaw. Eh, ano magagawa ko? Tingnan niyo yung mga itsura niyo. Mukha talaga kayo manduro ka. Ikaw kaya ang mayag ka rin namin sa presinto, ha? Subuan mo! Lumayas ka dito! Talagang lalayas ako ang baho dito! Tinapon pa yung kangkong ko. Hayop to. Ito sa tubig. Nay, Oh, teka. Bakit gising ka pa? Di ba may pasok ka bukas? nice. Sorry po kung kinukulit ko kayo, ha. Kailangan ko po kasi ng pambayad para sa PE uniform ko. Tsaka rubber shoes. PE na po kasi namin bukas, eh. Naku anak, pasensya ka na. Pero eksakto lang ang pera natin para sa gastusin dito sa bahay. Eh, baka naman pwedeng pakiusapan mo muna yung teacher mo na next week ka na bumili ng PE uniform, ha? Sige po. Anak, pasensya na kung minsan nahihirapan tayo. Nay, gusto niyo po, magtinda na rin ako sa eskwelahan para makatulong naman ako kahit papaano. Ay nako anak, wag na. Ang gusto ko, mag-aral kang mabuti para maabot mo yung mga pangarap mo. Sa bakasyon ka na lang tumulong. Nay, huwag po kayo mag-aalala. Gagalingan ko po para sa inyo. Sige. Matulog ka na. Baka malate ka pa bukas. Sige po, Nay. Night po. Pa! Uy, Ian! Uy! Bakit Tol. ka naka-PE uniform? Wala akong pambili. Patay tayo dyan. Sana hindi ka masita ng advisor natin. Ang balita ko, terror daw yun eh. Usap-usapan pa naman ng higher year. Malala daw magbigay ng parusa. Naririnig ko pa lang yung mga kwento, kinakabahan na ako eh. Uy, ano ba kayo? Teka lang. Kalma lang. Ganito na lang. Sumunod na lang tayo palagi. Kasi pag ginawa naman natin yung dapat, wala naman tayong dapat ipangamba, di ba? Ganun lang kasimple yun. So, para hindi kami mapahamak, distansya muna kami sa'yo pag mape, ha? Makulit ka kasi. Yun. Oh, Hindi ba totoo? Ano? No. Sige na, ikaw na bahala. Good morning, ma'am.
Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Parang natatandaan kita. Po, Why are you not wearing your PE uniform? ma'am. Sorry po. Hindi pa po kasi ako makakabili ngayon eh. Napaka-unfair naman sa mga kaklase mo. Kung papayagan kitang mag-attend ng PE class ko, you're the only one not wearing a uniform. Siya nga pala, class, magbibigay ako ng exam mamaya. At ikaw, since hindi ka naka-uniform, you're not allowed to take the exam. Okay? Ma'am. Ma'am, nakikiusap po ako. Wala po talaga kasi akong pera pambili. Promise po, sa susunod po na may PE tayo, mag-uniform na po ako. Okay? Pero hindi ganun-ganun lang. Kasi pag pinayagan kita ng ganon, gagayahin ng iba. Correct? So, ang gagawin mo, lilibutin mo tong school grounds ng 10 times at hubarin mo yung sapatos mo, tatakbo ka ng nakapaa. Pero ma'am, medyo mabato po kasi dun eh. Hoy, wala akong pakailam kung mabato. Kasalanan ko na hindi ka nag-wear ng rubber shoes. Tatakbo ka and start doing it now. Take off your shoes and do it now. You're wasting my time. Okay po. Bilis! Diyos ko, naghihintay yung buong class sa'yo. Bilisan mo na. Tumakbo ka na. Sige na, iwan mo na yan. Takbo! Takbo! Alam na ba ng mama mo na yung advisor natin yung nakaaway niya noon sa talipapa? Sinabi mo na rin ba yung pinagawa niya sa'yo ng PE natin? Wala akong balak sabihin. Well, ginagawa ko naman na lahat para makapasa sa subject ni Ma'am. Pag bumagsak ako at malaman ng nanay, sigurado ako susugod yun dito sa school at yun ang iniiwasan ko. Kasi ayoko magkita sila ulit. Eh, tol, tayong apat lang naman nakakalaw. Kaya kapag biglang nalaman ng mama ko, hindi kilala natin kasi nagsumbong. Di ba? Oh, ako, nahimik ako dito ah. Marites ka kasi. Good morning. Take your seats. Okay, listen carefully. Simula sa araw na to, magsisimula ang Cleanest Classroom Challenge dito sa school natin. At for your information, ako lagi ang nananalo sa kompetisyon na to. So, ayaw ko ng makalat. Do you understand? Yes, ma'am. Lilinisin ninyo ang classroom na to hanggang sa last class ko ng 6:30 p.m. Understood? Yes, ma'am. At lahat required magtrabaho, ha? Tututukan ko lahat kayo. Walang tatamad-tamad. Lalo na ikaw. Am I being clear? Opo, ma'am. Good. Kanina pa kung umaga tapos ang klase ninyo, hindi ho ba? Oo. Oh. Actually, pinababalik ko sila.
para maglinis. Iba talaga. Ang record holder ng Cleanest Classroom Award. Do you feel any pressure right now? Of course. Obvious ba, Miss Reyes? Kailangan manalo ulit this year. Diba? Mahirap na. Baka masungkit ng iba. Teacher Cortez, medyo naaawa lang naman ako sa mga bata. Kanina sa klase ko, mga hindi na sila makapag-focus. Nagmamadaling tapusin ng essay exams. Natatakot na baka ma-late daw dito sa paglilinis ng classroom nyo. Since English teacher ka, right? Merong another word dun sa next time, stay in your lane. Alam ko may another word for that. Next time, mind your own business. Exactly. Yes? Miss Natividad and Mr. Santos. Good morning, Miss Natividad. Good morning, Mr. Santos. Okay. All right. Is there anyone who could tell me who's the father of American jazz? The father of American jazz music is Buddy Bolden. Very good. Thanks for coming, class. Goodbye, Miss Natividad. Goodbye, Mr. Santos. Sige po. Behave yourselves. Reyes, congratulations po. Kayo po ang nanalo ngayong taon for the Venus Classroom Challenge. Oh my God, I'm so honored! Thank you so much po! Ano po nangyari? Bakit hindi yung classroom po nanalo? Baka nagkamali po kayo. Mrs. Cortez, kahapon po kasi nag-inspect kami. May nakita po kaming balat ng candy sa tabi ng basurahan. Eh, minus points po yun sa inyo. Congratulations po ulit. Thank you so much. Ay, congratulations. Kayo! Bakit may kalat daw sa tabi ng basura? Hindi ba sinabi ko sa inyo, kabilin-bilinan ko kahapon, linising mabuti ang room? Ma'am, naglinis naman po kami ng mabuti. Tsaka wala pong laman yung basurahan nung umalis kami kahapon. Promise po. Che, nakita niyo naman po. Kayo po yun yung nagtapon po ng basura. Ah, ganun. So bakit may basura? Ano yun, magic? Basta na lang lumitaw, ganon! Ginagawa niyo ako tanga! Ano yung basura? Akin na! Dali mo! Lagay mo dyan. Lagay mo dyan. Tanggalin mo yan. Itaob mo yan. Itaob mo. Dali mo dito. Hoy, dito ka lang. Ngayon, total kayo, hindi kayo mapagsabihan. Hindi kayo mapakiusapan eh. Tuturuan ko kayo ng leksyon. Ikaw, mupo ka na. Ikaw. Ikaw rito. Mga leader, ha? Mga leader. Tayo dyan, tayo dyan. Tayo dyan. Ikaw. Ikaw. Ikaw, dyan. Tayo. Ngayon.
Damputin nyo lahat yan. Damputin nyo lahat. Damputin nyo! Damputin nyo na! Ano? Ha? Ayaw kumilos? Hindi nyo dadamputin yan? Damputin nyo na! Damputin nyo na! Ano ba? Ano pa hinihintay? Dampot! Oh, ngayon, gusto ko yung mga basurang yan, ha? Lagay nyo sa bibig nyo at nguyain nyo! Ano? Ano? Ha? May problema tayo, ha? May problema tayo. Oh, may problema? Kakainin po namin. Oh, ano problema mo? O gusto mo naman, sungal-ngaling ko yung mga basurang yan sa inyo, isa-isa, ha? Gusto nyo? Ayaw niyong gawin? Ah, alam ko na. Para matapos lahat ito, ibabaksak ko na lang kayong lahat. Yan. Dahil sa mga yan, mga leader, kayong lahat, baksak! Ano? Mamili kayo. Ano? Kainin nyo na yan. Kung ayaw nyo bumaksak. Kainin nyo sabi yan. Kainin na yan. Kainin na yan. Kainin na yan. Ayan, yan. Oh, susunod din pala eh. Oh. Ngayon, nalasahan ninyo ngayon kung anong lasa ng basura na kung saan nyo lang tinatapon. Oh, ngayon, siguro naman natuto na kayo. Ha? Lahat kayo? May natutunan na kayo, ha? After this? O anak, gabi na. Ba't hindi ka pa natutulog? Tatapusin ko lang po muna itong assignments ko, Nay. Teka, okay ka lang ba? Namumutla ka. Okay lang po ako, Nay. Pagod lang po siguro. Tutulog ko na lang po to. Ako. O sige, basta pagkatapos niyan, magpahinga ka na, ha? Opo, Nay. Sige anak, ikaw na magpatay ng ilaw, ha? Anak! Anak! Anong nangyayari sa'yo? Halika! Dadalhin kita sa center! Halika na! Ano ba? Ano ba ginawa mo? Mare, ako na magsasabi sa'yo. Halika, anak. Kasi nga, sabi nitong si Hana, na pinakain sila ng basura. Naalala mo si Mrs. Cortez? Bakit hindi mo sinasabi sa akin, anak? Sino ba yung si Mrs. Cortez? Si Mrs. Cortez yung teacher na nakaaway mo sa talipapa. Eh naku anak, pinag-iinitan ka noon. Sorry po, Nay. Ayoko lang po kasi lumala yung sitwasyon kaya hindi ko po agad sinabi sa inyo. Anak, hindi naman pa pwedeng pinapakain ka ng basura ng gano'n. Hindi ka naman daga. Kung pinalampas ko ang nangyari sa talipapa, eh ito hindi ko pwedeng palampasin. Halika, sugurin natin dun sa eskwelahan yan. Nay, wag na po, Nay. Nay! Walang tao dyan, ma. Ito, teacher. Teacher? Ma'am. Excuse Ah, me po. yes? Kilala niyo po si Mrs. Cortez? Ah, si Teacher Cortez! Opo. Asan po siya? Ay, sure. Sige. Tara, sasamahan ko kayo. Talaga. Ay, ayun siya, oh! Yan. Bilisan niyo dyan. Hoy, Kailangan- Mrs. Cortez! Kalma. Yes? Anong yes? Tinawag mo ko, di ba? So I said yes? Oo. Ah, kilala kita. Ikaw yung nanay ni Ian, right? Oo, tama. Pinakain mo si Ian ng basura. Wow, Alam ko. that's a alam ko, big ha? accusation. Hoy, Teacher! Pati Wala anak ko kayo. pinakain Wala. mo! Simulat sa pool pa lang, pinag-iinitan mo ng anak ko. Anong klase kang guro? Anong klase kang tao, ha? Hoy, unang-una, hindi ko pinapersonal ang anak mo. Dahil nung una pa sana, pinatalsik ko na yan sa klase ko. Pangalawa, tanungin mo muna yung anak mo kung bakit ko pinagawa sa kanya yon.
Hindi pa rin tama yun, Kahit na anong gawin ng anak ko, kahit na anong mali, hindi dapat pinakain ng basura yan. Hindi animal ang anak ko. Ano ba yan sa akin? Kailangan ka na basura! Ano mo sa'yo yan? Ginawa mo sa anak ko! Ha? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ano wala ka alam? Nakakaloka ka? Pinakain mo pati yung anak ko eh. Anong problema? Ha? Akong principal dito. Anong problema? Ma'am, sumugod yan dalawang yan dito. At teacher mo! Nanyo. Alam mo ba? Pinakain ng mga estudyante niya ng basura? Ha? Ma'am, totoo Wala yung kang sinabi proof. niya. Ano walang proof? Kasama yung anak ko sa mga nakakain ng basura. Nag-a-accuse ka ng walang ebidensya. May ebidensya ako. Hindi pa ba ebidensya na nasa ospital ang anak ko? Ha? Matindi pong akusasyon ang sinasabi niyo, Mami. Kung hindi nyo kayang aksyonan ng reklamo ko, sa korte tayo magkikita. Edi sige, gawin mo. Nang magkasubukan tayo. Ginagantong niyo ako. Dahil mahirap lang ako. Ikaw Dahil nagsabi hindi ako niyan. edukado. Wala kami sinasabing ganyan. Dignidad lang ang meron kami ng anak ko. Oh my Kaya God. ipaglalaban ko to hanggang katapusan. Ma'am, sana Makukulong kita. Oh my God, you're threatening me? Ma'am, Ipakukulong talaga kita. another threat, ma'am. This woman just came here. Tingnan niyo, ma'am. Sinugod ako, di ba? Witness ka? Diyos ko, ma'am. Sandali. At, maglinis na kayo dyan. Ba't pa kayo nagchichismis dyan? Nakakahiya na dyan ang principal. Kap, ito po yung bahay, oh. Sige. Tao po! Tao po! Tao po! Opo, nandiyan po ba si Teacher Florena? Mari, parang wala namang tao eh. Teacher? Wala na yata dito eh. Wala na po siguro. Kapitan, sino pong hinahanap nila? Hinahanap kasi nila si Teacher Florena. Hindi kasi sumisipot sa barangay at ilang beses na pinapatawag. Nako, nung isang gabi pumunta sa akin, kinukuha yung last month deposit niya. Sabi ko hindi pwede, dala-dala yung mga gamit niya. Lilipat na daw siya ng bahay. Naku eh, alam niyo ba kung saan lilipat? Eh, pasensya na po, ala po siyang nasabi. Hindi ko alam kung saan siya lilipat eh. Kung Mari, tinakasan ka na noon. Ba yan? Paano natin... Ay! Ayun yung impacto, oh! Ay, 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 saan tatakas? Ha? Ano? Ano ba? Ano ba ito? Kailangan mo bang papayaran yung mga ginawa mo sa anak ko? Ano ba? Lahat na yung mga anak namin? Ano pinagsasabi mo? Tama lang yung ginawa ko sa mga anak nyo. Dahil kung di ko sila tinuruan ng tama, lalaki silang basurang katulad nyo. Basura? Mas basura ka! Mas basura ka! Hindi ka, alam, hindi ka tatakas. Ano ka? I know my rights! Lumaban ka! Tumayo ka! I know my rights! Ano my rights? Kasi! Ano? Sino mama? Ano ba? Kailangan natin siyang pahuli! Ipakukulong talaga kita! Ipakukulong kita! Ano ba? Ayan tuloy, nakatakas na. Yung napanood natin na hango sa totoong buhay, kung sakasakali na ito ay mangyayari sa inyo, ang mga magulang ay maaaring magsumbong sa Child Protection Committee sa bawat paaralan. Maaari ding magsampa ng reklamo sa kahit saang pulisya dahil meron din tayong mga Women and Children's Desk sa lahat ng ating mga istasyon ng pulis. Itong mga ganitong uri ng pang-aabuso sa bata, meron ding pananagutang administratibo para sa isang guro. Kung mapatunayan at mahatulan siya ng korte, maaari siyang makulong hanggang 3 taon. Pwede rin siyang matanggal sa trabaho at bukod pa doon, pwede rin siyang matanggalan ng lisensya bilang guro. Yung ganitong mga insidente po ng abuse, these are isolated incidents. Tayo po ay talagang meron tayong zero tolerance policy pagdating sa abuses. In fact, ang karamihan po sa ating mga teachers ay grabe po yung passion, grabe po yung sakripisyo na ibinibigay para lang po makapagturo sa ating mga learners. Sa atin po sa DepEd, pwede po silang tumawag
dito sa ating mga telesafe hotlines at doon po ay pwede sila mag-lodge ng complaint at tayo naman po sa DepEd, we will immediately intervene at we will refer this kaagad for investigation sa schools. Mga kapuso, sana po'y nagustuhan niyo ang kwentong wish natin na hango sa totoong buhay. Sabi nga, ang mga teacher ang pangalawang magulang ng ating mga anak. Kaya pagdating sa classroom, hindi lang lesson, kundi pati disiplina ang itinuturo nila sa mga bata. Pero paalala ang kwentong ito na sana bilang nakatatanda, iwasan nating manakit at maging malupit sa mga bata. Dahil baka sa huli, imbis na maitama sila, mas marami pa itong mali na maibunga. And now, oras na para sa ating Instant Wish. At ngayong araw, makakasama natin ang Kapuso Star na si Cheska Fausto. Hello mga kapuso, Cheska Fausto here again. Ayan, so ngayon magtutupad tayo ng instant wish dito lang sa Wish Ko Lang. Kaya let's go! Hi ate! Hello po! Good evening! Ayan, ano pong pangalan nila? Mrs. Annalyn Digapil po. Welcome to Wish Ko Lang! Ito po talaga yung trabaho ninyo, nagwawalis dito. Ayan, so magkano po sa isang araw yung sahod nyo? Bali, 350 po, Ali. Dahil sobrang sipag nyo po, ayan, meron po kayong 2,000 pesos. Oh, thank you po. Wow! Congratulations sa'yo, Annalyn! Yes. Thank you po sa Wish Ko Lang. Sino naman kaya ang next lucky kapuso natin, Cheska? Yun, may nasin tayo kay Kuya Guard. Surprisahin natin si Kuya. Welcome sa Wish Ko Lang! Full time nyo ginagawa yung pag-security guard. Yes. Magkano po yung sweldo ninyo sa isang araw? 900. So dahil sa sipag po ninyo at meron po kayong 2,000 pesos. Ayan, galing po ito kay Miss Vicky and of course sa Wish Ko Lang. Wow! Congratulations din sa'yo, Kuya! Sana'y natuwa ka. Maraming salamat po, Ma'am Vicky, sa Wish Ko Lang. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi rin tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang.